Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Tagal naman, reklamo nito. Why not February next year? Yun ang napili naming buwan ng mga balai ko. Napangiwi na lamang siya nang marinig mula rito na balai na pala ang tawag rito sa mga magulang ni Derek. Nakaramdam tuloy siya ng pagkaasiwa dahil sa inasal nito. Minsan ay talagang may pagka-antribida ito na lagi na lamang siyang pinangungunahan. Mama, yun ang napagkasunduan namin ni Derek. Final niyang sabi. Saka, nais ko nga palang magbakasyon pagkatapos ng holiday. At saan mo naman balak magtago? Nakapamewang nitong tanong sa kanya. Sa Pontevedra, sa asyenda ni Papa. Lalong nalukot ang mukha nito. Bakit mo naman sasayangin ang oras mo roon, Sarah? Hindi na matatawag na asyenda ang lugar na yon. It's just a small pieces of worthless land. Matagal na nga dapat nating ibinenta yun eh. Ikaw lang yung laging tumututol. Pinilit niyang hindi mainis dito. Wala talaga siyang balak na ipagbili ang kapirasong lupa na siyang natitirang alaala ng papa niya. Kahit pa noon lamang niya iyon muling bibisitahin. Pagkatapos ng napakaraming taon. Mama, ayoko makipagtalo sa'yo. Sansala niya rito. She just needed a break. Kaya ang asyenda, ang napili niyang puntahan. Dapat pa nga magpasalamat ito eh. Dahil hindi siya katulad ng mga kaklase niyang ng ibang bansa para lang saglit na makapagpahinga. Charito, payagan mo na ang anak mo. Sabay pa silang napalingon ng mama niya kay Aurelio, ang stepfather niya. Masyado mo namang pinaghihigpitan si Sarah. Nagkamali siya sa pag-aakalang seryoso ang Tito Aurelio niya sa pagbabasa nito ng libro sa kabilang sulok ng silid. Marahil ay matagal na itong nakikinig sa pinag-uusapan nilang mag-ina. Pinagulong nito sa kinauupuan ang wheelchair na papalapit sa kanila. Pangalawang asawa ito ng kanyang mama. Malaki ang agwat ng edad nito rito. Matanda na ito at marami nang iniinda sa katawan kaya laging nakakulong sa silyang yon. Kung noong una ay nag-asawa ang kanyang mama nang dahil sa pag-ibig, sa ikalawang pagkakataon ay naniniguro na ito, ngunit nagkaroon ng aberya ang plano nito. Hindi niya masisisi ang mama niya kung ang seguridad niya ang iniisip nito. Hindi ito sigurado sa mamanahin nito sa Tito Aurelio niya. Magiging kahati ng mama niya ang dalawang anak nito sa una nitong asawa na kontrolado naman ng tiyahin ng mga bata na mga sandaling iyon. Malaki ang tsansang kakarampot din ang mapupunta sa kanyang mama pagkatapos ng hatian. Kaya nga kailangan nilang kumapit sa mga pakuldo dahil ayon sa kanyang mama ay mabibigyan sila ng isang kasiguruhan lalo na sa kinabukasan nilang mag-ina. Mama, bala ko ring sumali sa Sunrise Cup next year. Dagdag na balita pa niya rito. That's good. Puri ng Tito Aurelio sa kanya. You are a very young Sarah. Wala ka namang dapat na ipagmadali eh. Gawin mo ang nais mo. Magaan ang loob sa kanya ng Tito Aurelio niya. Gayon din naman siya rito dahil naiintindihan siya nito. Sa katunayan, mas natutuwa pa ito sa kanya kaysa sa dalawa nitong anak. Palalo at gastador kasi ang mga anak nito. Hindi ako maglalabas ni isang kusing para sa bisyo mong yan. It's just a hobby, Sarah. You take it too seriously. Paano naman ang kasal mo? Marami kang kailangang paghandaan.
Aburidong lintanya naman ng mama niya. Litaw ang mga ugat nito sa leeg dahil sa tindi ng pagkainis. Sarah, go on with your plan. Handa akong tulungan ka. Salo naman ng Tito Aurelio niya. Ang mama mo na ang bahala para sa mga preparasyon para sa kasal niyo ni Derek. Tutal, si Charito din naman ang masusunod hinggil sa lahat ng detalye roon. Tuwang-tuwang hinalikan niya ito. Thanks, Tito. Good night. Dinampian din niya ng halik sa pisngi ang mama niya na hindi pa rin bumababa ang nakaarkong kilay. Good night, mama. Naiiling siya nang makalabas ang silid ng mga ito. Tiyak siyang pupunahin na naman ng mama niya ang pangungunsinti ng Tito Aurelio niya sa kanya. Hindi na niya ito inintindi dahil sawa na siyang marinig yun. Nagbalik siya sa kanyang silid upang simulan ang kanyang mga plano. Matagal din niyang pinagmasdan ang kalendaryo sa kanyang organizer. Binilang niya ang mga araw na kailangan pa niyang palampasin. Nais na niyang guhitan ng ekes ang lahat ng yon. It is wonderful to be free. Pakiramdam ni Sarah ay kawangi siya ng isang ibong pinakawalan sa hawla. Wala na siyang bantay. It was her second day at Pontevedra. Masyado siyang napagod sa biyahe ng nagdaang araw, kaya hindi na tuloy pumasok sa kanyang isipan bago niya tinatamasang kalayaan. Nang mga sandaling iyon, ay lubusang napagtanto niya ang lahat. Lumabas siya ng silid na taglay ang kakaibang sigla, saka pipilit niya. Sa kanyang mama ay nagpagawa ito ng bahay sa maliit nilang lupain. Payak ang pagkakayari niyon. Bukod sa ilaw at electric pan, wala nang ibang bagay na naroon na pinapatakbo ng kuryente. Ngunit baliwala iyon sa kanya dahil hindi na yun mahalaga. Sinalubong siya ni Aling Ason na bitbit ang agahan niya. Labis na ikinatuwa ng kanilang katiwala ang pagbisita niya. Akala nito at ng asawa nito na si Mang Pidyong ay tuluyan na nilang inabandona ang maliit na lupaing iyon. Pagkatapos niyang kumain ay dumiretso siya sa kwadra. Ipinalabas niya kay Mang Pidyong ang kabayo nila, si Atlas, na hukluban na ng tanda. Malapit na niyang maging kawangis ang mga overworked na kabayong gumagala sa Binondo. Kulang na lamang ay karitela at kutsero at pwede na yung pumasada. Nilibot niya ang paligid, sakay ng kabayo. Kalungkutan ang lumukob sa puso niya nang mamalas ang kapiraso nilang lupain. Bukod sa malaking bahagi niyon ay naipagbili na, ay hindi na rin yon maunlad tulad ng dati. It was a barren land, natutulog at wala ng silbi. Hinayaan lamang niyang si Atlas na igiya siya sa gusto nitong tunguhin. Hanggang sa makakita siya ng bakod na kaagad namang tinawid ng kabayo. Ipinagpalagay niyang iyon marahil ang boundary ng kanilang lupain. Hindi niya masisisi si Atlas nang tawirin nito ang naturang lugar dahil mas berde at masariwa ang damo noon. Her curiosity got the better of her. Nasumpungan na rin niyang silipin ang lupain ng kapitbahay nila. Ipinagpalagay niyang wala namang masama kung titignan lamang niya ang lugar. Idagdag pang mukhang gamay na ni Atlas ang lugar na yon. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo nang makarinig siya ng sunod-sunod na yabag ng kabayo. Nagmamadali niyang iginiya si Atlas paharap sa pinanggagalingan niyon, ngunit imbis na magmadali ay lalo pang nataranta si Atlas. Naabutan tuloy sila ng kung sinong paparating. "Hello there," bati sa kanyang lalaking nakasakay sa kabayo. "Ano bang nagawa naming maganda para kami mabisita ng isang marikit na binibini?" Otomatikong napataas ang kilay niya. Sinipat niya
Nang tingin ang lalaking nanunukso, she was taken aback at napatunayan nga niyang nanunukso ito dahil pamoso ang mga taga-negros sa taglay na kagandahang pisikal ng mga ito, lalo na yung mga tinaguriang old rich sa isang lugar. Ngunit kakaiba ang dating ng lalaking kaharap niya na mga sandaling iyon. The guy could give the hunk a run for their money. First eye sexy smirk, cool strut, amazing physique. He was downright gorgeous. Didn't your mother tell you that it is impolite to stare? Pabirong tanong nito sa kanya. Nang walang ano-ano, ay para siyang natauhan sa kanyang ginawa. Nakuha niyang alisin ang pagkakatitig dito. I'm sorry, she mumbled. Hiyang-hiya siya. Inipit niya ang kanyang binti at bahagyang kinabig ang renda ni Atlas upang magsimula itong maglakad palayo sa asyenda ng kapitbahay niya. Hey, not so fast! Pigil nito sa kanya. Umagapay ang takbo. Ang kabayo nito sa takbo ni Atlas. My mother also advised me not to talk to strangers. Aniya sabay irap dito. But I'm no stranger. Kilala kita, Miss Sarah. Miss Sarah Villanueva, right? At kilala mo ang kabayo ko? He paused for a while. Sapat para mabitin siya saglit sa ere. Remember, butterscotch. Butterscotch? Para yung alingaw-ngaw na paulit-ulit na usal ng kanyang utak. Nanlaki ang kanyang mga mata at nahirapan siyang sumagap ng hangin. Napahigpit ang hawak niya sa renda nang tulirong huminto si Atlas. Pakiulit nga ang pangalang sinabi mo, anya rito. Nais niyang muling marinig ang sinabi nito dahil baka nagkamali lamang siya ng pandinig. Si Butterscotch, ang pinakamamahal niyang kabayo. Ang buong akala pa naman niya ay wala na siyang pag-asang matagpuan pang muli ang kabayo. You heard me, gagad nito. In a flirtatious voice, napatitig siya sa kabayong sinasakyan nito. Kasabay niyon ay ang pagbalik ng mga alaalang matagal na niyang pinilit na nilimot. 16 anyos pa lamang si Sarah noon. She was young, happy and carefree. Pakiramdam niya ay walang bagay na hindi niya kayang gawin. Puno ng saya ang kanyang buhay na halos wala lang ang puwang doon ang kalungkutan. Loneliness was a foreign word for her. Bahagi siya ng isang maliit at masayang pamilya. Nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Nagpakasal si Charito kay Fidel, ang kanyang papa, kahit pa hindi ito nagmula sa isang nakaangat na angkan. Dahilan para itakwil ang mama niya ng mga magulang nito. Nagsumikap ang papa niya para maipagbalaki ito ng mama niya. Umayo naman sa nais ng papa niya ang tadhana, kaya naging maalwan ang kanilang pamumuhay. Progresibo ang asyenda. Life was beautiful. Hindi niya akalaing kay bilis ding matatapos ng mga panahong yun. 16th birthday niya nang regaluhan siya nito ng kabayo. A young Dutch true breed. Nabili yun nito sa isang importer na kaibigan nito. The horse was dashing. She fell in love with it at first sight. Ito ang first love niya. Butterscotch, ang ibinigay niyang pangalan sa kabayo dahil kakulay nito ang masarap na candy. Matikas ang tindig nito at laging nakawagayway ang buntot na parang isang prinsipeng nakasuot ng korona at nagmamarcha. Buttercuts glisten in the sun. The horse was polished to perfection. Pinagbawalan siya ng papa niya na sakyan si Butterscotch na nag-iisa. Kailangan daw lagi niyang kadikit ang kanyang trainer. Ngunit sa katigasan ng kanyang ulo, ay sinuway niya ang kanyang papa
nang itakas niya ang kabayo isang araw. Malaki kasi ang kumpiyansa niya sa sarili, bagay na hindi niya inaakalang habang buhay pala niyang pagsisisihan. You and I, we are a team. Bulong pa niya noon kay Butterscotch. Hindi natin kailangan na asungot. Asungot lang yung trainer na yan eh. Sa pagkakaalam niya, ay kabisado niya ang asyenda. Doon siya palaging nagbabakasyon sa tuwing magsasara ang klase niya sa Maynila. Naligaw sila ni Butterscotch at inabot pa siya ng kamalasan dahil biglang umulan ng malakas. Ito marahil ang parusa sa mga taong matitigas ang ulo. Pangaral niya sa sarili. She was drenched. Tumutulo na ang kanyang damit dahil sa sobrang pagkabasa niyon. Ang masama pa niyon ay baka magkasakit pa si Butterscotch dahil sa kanyang kalokohan. Hindi niya alam kung paano sila napadpad sa isang magubat na lugar. Ni wala siyang idea kung nasaan na sila kaya pinatakbo niyang muli ito. Sumunod naman ito sa kanya. Ang problema lamang niya ay hindi niya alam kung tama ba ang direksyon na tinatahak nila. Nakakalayo na sila nang mapansin niyang papataas na ang lupa at pasukal na ng pasukal ang mga halaman at punong kahoy na nakapalibot sa kanila. Noon niya napagtantong talagang mali ang direksyong tinatahak nila. Pinaikot niya si Butterscotch. She was still a bad rider. At hindi pa rin ito gaanong trained. Nahirapan tuloy silang magkaintindihan. Matagal bago niya ito napasunod sa tunay niyang nais. Sa kasamang palad, naipit ang isang paa nito nang lumiko yun. They were stuck. Pababa pa lamang siya mula rito nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Sarah! Sarah! Ana ng tinig. Nabuhayan siya ng loob nang makilala ang boses ng kanyang papa. Papa! Papa, nandito kami ni Butterscotch! Sigaw din niya rito. Maya-maya lamang ay papalapit na ito sa kanya. Umibis ito mula sa sinasakyang kabayo at dali-dali nitong inalis ang batong umipit sa paa ni Butterscotch. Daddy, I'm sorry. Hinging paumanhin niya. Pinangunahan na niya ito dahil sa batid niyang hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang kapangahasan. Akala ko po kaya ko nang mag-isang magbando ng kabayo. Mapanganib ang ginawa mo, Sarah. Sobrang mapanganib. Seryoso ang mukhang pangaral nito sa kanya. Alam mong kulang ka pa sa training. Napatungo siya dahil sa pagkapahiya. Yes, Papa. Hindi na po mauulit. Hindi na po ako mangangabayong muli. Bakit naman? Nakanguso nitong tanong. I am bad. Alam kong matututo ka rin. Just be patient. You'll be a good rider someday. Nakikita ko yon sa mga gawi mo dahil namana mo yon sa lolo mo. Kailanman ay hindi ko siya napantayan pagdating sa pangangabayo. Sayang at hindi kanya naabutan. Tinapik pa siya nito sa kanyang balikat. Ang talentong gaya ng sayo ay hindi dapat nasupilin. Dapat yung pagyamanin. Nabawasan ang pamimigat ng kanyang dibdib sa mga sinabi nito. Ang buong akala niya ay babawiin na nito si Butterscotch. Akala niya ay katapusan na yon ng kanyang pangangabayo. Pinunasan niya ang luhaan niyang pisngi. Dahil sa pangyayaring iyon, mga sermon na lamang mama niya ang bubunuin niya pag uwi nila ng papa niya. Sa mga ito ay mas malapit siya sa kanyang papa kaya labis talaga siyang naaapektuhan kapag ka ito ang nagagalit. Malakas ang bagyo. This is not a safe place. Let's go back home.
Utos nito sa kanya. Kaya niyo pa ba ni Butterscotch? Opo, sagot niya rito. Sa palagay niya ay mabuti na ang lagay ni Butterscotch. Mas mabuti pa nga kaysa sa lagay niya. Patuloy ang pagbuhos ng malalaking patak ng ulan sa lupa. Gusto na rin niyang umuwi dahil giniginaw na talaga siya ng mga sandaling iyon. Hindi maibsa ng kapoteng ipinasuot ng kanyang papa ang nadarama niyang ginaw. Palibhasa ay basa na kasi siya. Ganon din ang kanyang damit na nanunuot na ng lamig sa kanyang katawan. Nais niyang magpatimpla na lamang ng mainit na tsokolate kay Aling Ason pag uwi nila. Iinom din siya ng gamot dahil malamig at nakasagap siya ng mikrobyo. Sumasakit na ang ulo niya at panay na ang pagbabahin niya. Nauna sa paglalakad ang kanyang papa at ang kabayo nito. Sinundan niya ang tinatahak na daan nito. Nagpatuloy ang masamang panahon. Dahilan para maging malambot ang lupa na nilalakaran nila. Nagulat na lamang siya nang biglang bumigay ang kapirasong lupa na tinatapakan ng kabayo nito. Dahilan para madulas ito. Sinundan pa yon ng malakas na kidlat at pagkaputol ng sanga ng puno sa harapan nila. Nataranta at natakot ang kabayo ng papa niya. Nagsisipayon at nagwala. Nagpumilit itong makatayong muli ng tuwid dahil sa ginawa ng kabayo ay lalo tuloy nag-landslide ang lupa. Tinangka niya yung kalmahin ngunit hindi ito nagtagumpay. Patuloy na nagpupumiglas ang kabayo hanggang sa tumilampon ang papa niya mula sa saddle. Tumama ang ulo nito sa isang nakausling bato. Tuluyan ng gumuho ang lupa. Dumausdos ang kabayo at nagpagulong-gulong hanggang sa tumama ang buo nitong ulo sa katawan ng isang makapal na puno. Papa! Wala siyang nagawa kundi magsisigaw. Bumaba siya kay Butterscotch at humahangos patungo sa kanyang papa. Sinakmal siya ng takot dahil wala na itong malay. Nalilito siyang nagtatakbo na hindi niya alintana na madula sa dinaraanan upang humingi ng tulong. Ngunit huli na nang magbalik siya dahil wala ng buhay ang papa niya. Magmula noon, sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay nito. At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.